Good morning, maayong buntag sa tanan and another day na naman sa barko guys. For today's vlog, meron tayong i-address na isang concern regarding with our elevator. So ngayon pala guys, yung location namin is andito kami sa Atlantic Ocean. Ayun. So for today's vlog guys, titingnan natin yung elevator system natin, no? Yung concern pala natin guys ay galing sa mga crew, and then sabi nila pag sinakyan daw yung elevator natin, grabe daw yung pag-swing niya from port to starboard or from starboard to port side. Ayun guys, so since meron din akong experience sa mga ganitong mga pangyayari, so agad-agad guys chinek ko. Isa lang naman yan, isa lang yung chichikin natin yan. Yung pinaka guide show natin. Ayan. Yan yung tinatanggal ko ngayon guys. Yan yung pinaka guide show natin guys. Yan guys, yung unang tinanggal ko na yan. Yan yung pinaka oiler natin. Yung trabaho niyan is to provide lubrication, no, sa ating rail. Ayan. So dito nga pala guys, sa pagme-maintenance ng mga ganyan, kailangan din natin ng mga photographic na mga evidence, no, kasi hingin yan ng technical before and after job completion. So yun guys, yan, tinanggal ko lang yung pinaka-cover ng guide show. Ayun, dyan din naka-install yung oiler. Ayan, so konting inspection lang din, check ka lang naman ng gap dyan, mag-check ka lang ng gap, wala ka nang ibang gagawin, mag-check lang ng gap. Ayan, using a feeler gauge. So before and after para gumawa ng mga ganitong maintenance guys, lalo na sa mga baguhan din na electrician, mas mainam talaga guys to check the manual, no, before doing any adjustments, para din meron tayong mga reference kung ano yung tamang sukat and ano yung tamang gap, para at least guys hindi tayo magkamali, kasi konting mali lang dito guys, malamang pwedeng masira yung mga guide show natin. So gaya sa akin, wala akong spare, so baka mamaya mag ano na siya, so masira siya. So dito guys, since natapos ko na yung pinakataas niya guys na portion ng lift, dito na naman ako sa baba. Yan guys, yung dalawang yan guys, makikita nyo, yan din yung guide show niya sa ilalim. Ayan, yung parang spring na yan, yan yung pinaka buffer. Ayan, so makikita natin guys yung actual na paggalaw niya, no? So para sa akin talaga hindi na acceptable, kaya ayan guys. So yung guide show na yan guys is made of polyurethane or Teflon. So talagang meron siyang wear, and then depende din sa running hours niya guys, dapat papalitan talaga siya, o buo siya na papalitan guys, hindi lang yung pinaka polyurethane niya or yung Teflon niya. So buo siya guys, yung tinuturo ko na yan, buo siya papalitan. Yan dito guys, nag-insert na tayo ng ating feeler gauge na equivalent sa 0.5 mm. Ayan. So, yan yung distance niya, actual na distance niya from the guide to the rail. Ayan. Sa pag-adjust naman niya guys, ilulus mo lang yung dalawang nut na yan, counter at saka clockwise. Pwede mo nang magalaw yung gap niya. Ayan guys, so after namin ma-adjust yung gap ng apat na guide show sa lift, nag-add na rin kami ng oil. So regarding din pala sa oil, sa klase ng oil na ilalagay natin, nandun lang din sa manual, no, yung ano talaga ng maker kung anong klaseng oil. Ayan guys, so nag-refill na rin kami. Yun guys, so good morning, no.
regarding pala doon sa trouble natin last 2 days ago, with regards to the elevator, yun nga, yung grabe daw yung pag-swing, no? Kahit hindi naman ganun kalakas yung tawag dito, yung rolling ng barko. So, posible or isa sa mga naging dahilan yan pagdating sa mga ganyang bagay is yung elevator natin na guide show, no? Based doon sa previous video ko, ayun, kikita natin doon na medyo mataas yung clearance ng dalawang guide show natin doon sa pinakababa sa sa left, no? So itong barko pala na ito guys is bagong kuha lang namin last March 2024 sa China, and then so kami yung kumuha nito, and then yun nga, napakarami ng mga problema na na-encounter din. Isa na dito, ito yung sa elevator. So grabe yung swinging niya, no? So titingnan natin. So quick overview lang pala sa elevator system natin. Ayan. So ito yung elevator system natin guys. Ayan siya. So makikita natin dito yung mga major na mga components, no? Yung ating pinaka control panel, yan. Yung traction machine, yan, located at the upper part, sa pinakataas yan. And then yung lift, yan siya, saan sumasakay yung tao natin o yung car. And then yung counterweight, yan. So dito guys, makikita natin dito na meron tayong 8 na guide show. Una, dito sa may bandang counterweight, meron din siyang guide show dyan. Ayan, no? So ang guide show niyan is kabilaan. Kung makikita nyo yung maliit na box na yan, yung ano yan, yan yung oiler. Sa ilalim niyan, dito na side at saka dito na side, nandyan din yung guide show niya. And then sa baba, same pa rin, meron din siyang guide show sa baba. So kung ito yung rail, ayan, dyan dumadaan yung counterweight natin, up and down, no? And then pagdating naman sa left, yan, nandyan din yung pinaka-oiler natin. Kung napapansin nyo dun sa video, yan yung dyan tayo nag-refill ng mga oil, no? Ito yung pinaka-rail, galing sa taas, yan yung rail nya. Yan. Yan siya. So ang guide show naman dyan guys, dito sa bandang left is nakalocate siya on the lower part, no? Nandito siya, nandyan siya. Same din dito. So 4 yan sila dyan, 4 din sa counterweight, so 8 sila lahat. So yung nakita natin na medyo mataas na yung clearance is dito sa baba, no? Kasi ang issue nila is galing daw dito sa taas, pagbaba daw ng left, masyadong swing siya, no? So nandito yung problema niya guys. Dito na guide show, no? Ang purpose lang naman kasi ng guide show natin, no, is to prevent the car, no, from swinging. Grabe yung pag-swing. And then para din mas smooth yung movement niya going up and down, no? Yan. So yan, natingnan natin. Pag measure naman ito guys, meron tayong mga reference, no? Nagbabase tayo palagi sa manual. Sa mga adjustment, clearance, lalo sa mga electrical drawing. So manual talaga tayo palagi, no? So dito sa reference drawing niya, dito sa reference drawing for car, guide show, and oiler, meron siyang mga nilagay dyan na mga reference, no? Meron tayong letter A, 55mm, at itong B, 0.5 mm, at itong sa C, no? Ito sa counterweight to, sa counterweight, at ito naman sa car. Ayan. So ang gap na mini-measure natin din guys is dito na side. Ito yung pinaka-release mo, yung rail, no? Yan yung pinaka-rail mo. And then dito tayo magsasalpak ng filler gauge natin dyan na side. Ayan. So usually yan, ito yung binigay sa atin na clearance na allowable or yung kwan. So mula 0 hanggang 0.5, so dapat maka-measure tayo dyan. So paglalagpas na dyan, so adjust lang natin siya konti kung kaya pa natin i-adjust. And then sa pag-adjust niya naman guys, hindi naman siya masyadong masilan, no?
Hindi siya masyadong maselan. Pag-adjust nito, ang ginawa ko lang is ilulos lang natin itong mga nut na to, yung dalawa na yan. Unahin muna natin yung isa, tapos bago tong isa, tapos i-adjust na natin. Okay? Yan tayo mag-adjust. So, ang ginamit ko nito 19 ata na open range. Yung ginamit ko dito 19. So, siguro sa inyo hindi rin na parehas. So, i-double check na lang din. Ayan. So, and then ito yung pinaka guide show natin, yan siya guys. So yung guide show pala natin guys is mostly nito is yung material na ginagamit is steel, nylon, or teflon, or bronze. Pero yung sa amin dito parang teflon ata yun siya eh. Wala lang kasi siyang ilagay ko anong klaseng pero sa search ko siya, yun lang naman yung mga material niya. So naano talaga siya, worn out siya katagalan. So mas maganda na rin na during maintenance ng ating elevator, i-include natin siya, yung measurement na yan. Tapos pati na rin yung mga paghigpit ng mga ropes. Yan, tingnan natin yung paghigpit ng mga ropes, yung status ng oil niya sa oiler, and then yun yung measurement ng guide show. And then before pala conducting any maintenance, no, siguraduhin natin na nakapag-generate na tayo ng mga work permits natin, mga elevator maintenance permit, and then yung sa electrical, no, lalo na sa mga baguhan or sa mga hindi pa naka-experience, mainam talaga na required talaga yan na gagawa tayo ng mga permits bago mag-proceed. Yan. So sa pag-measure nito guys, so ang nilagay ko from main deck, nilagay ko yung elevator to first deck, and then nag-open ako dito. Ito naman may safety naman yan siya eh. Pag naka-open yung pinaka-door mo, hindi natatakbo yung lift mo. So that's the time na bumaba ako dito sa pinakababa, dito sa may bottom, yan, kung saan nandyan yung natin yung sa governor niya, nandyan sa baba, nandun yan. And then doon ako nag-adjust, no? Nakikita natin sa video na doon ako nag-adjust sa ilalim. And then doon ako nag-adjust, and doon ko sinalpak yung pinaka failure gauge ko dito. Yan. Yan lang naman. Yung apat na yan. Mas mainam na rin after the adjustment, mas maganda para sa akin talaga maglagay tayo ng mga torque mark dyan sa mga nut nya para reference na rin natin sa susunod kung sakasakaling may necessary movement pa rin, no? Kasi hindi natin maiwasan yan guys. Dito sa barko, alam nyo naman, meron tayong mga grabe na mga vibration, no? Cause nga ng mga sa main engine natin. Usually yan na natin doon sa pinakataas. Yan. So yun lang. So hopefully nakapagbigay ako ng mga basic input regarding with these technicalities, no? Sana makatulong din sa mga electricians and then sa mga engineers. So basic lang naman to. Isa lang to sa mga kwan. Yan. So thank you guys. So hopefully mag-subscribe kayo sa channel ko, and then see you on the next video. Next video tatakal natin yung sa elevator na governor system, kung paano siya gagana. Okay? Thank you guys, and God bless.